Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Organ Child, na ipinalabas taong 2025. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell, upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Si Zhang Chimao ay nagtuturo sa isang grupo ng mga batang manlalaro ng baseball, na nakatira sa isang bahay ampunan. Ang mga batang ito ay wala masyadong inaasahan sa kanilang buhay, ngunit tiniyak ni Mao at ng kanyang asawa na si Jing, na gagawin nila ang kanilang makakaya para sa mga mahihirap na batang ito. Ginugol ng mag-asawa ang lahat ng kanilang bakasyon kasama ang mga bata, sa paniniwalang karapat-dapat din silang maging masaya at dumalo sa mga festival kahit papaano. Ang mga bata ay malapit din kay Jing, at sila ang mga unang humawak sa anak ng mag-asawa sa kanilang mga bisig. Pinangalanan ng mag-asawa ang kanilang anak na babae na Zhang Yunrong, at siya ay naging sentro ng kanilang buong buhay. Hindi nila alam na ang kanilang mga pangarap ay malapit ng masira, at ang kanilang buhay ay magiging baliktad. Ang may-ari ng orphanage ay hindi isang mabuting tao, at sa maraming pagkakataon ay nakakita si Mao ng mga pasa sa katawan at mukha ng kanyang mga estudyante. Madalas niyang hilingin sa kanila na sabihin sa kanya kung ano ang nangyari, ngunit hindi nagsasalita ang mga mahihirap na bata dahil sa takot. Isang araw, ang may sakit na matanda na iyon ay naglabas ng kanyang galit sa isa sa mga estudyante. Maaaring regular niyang inaabuso ang mga bata, dahil nakakuha siya ng malaking kasiyahan mula sa kanilang paghihirap. Napagtanto ng bata na kung hindi siya gumanti, malaki ang posibilidad na siya ay mapatay. Dahil dito, itinulak niya ang matanda, at nahulog sa isang matalim na baras na bakal, na tumusok sa kanyang katawan na kanyang ikinamatay. Naroon din si Mao sa bahay ampunan nang mangyari ang insidente. Tumakbo siya papunta sa shed, at naging manhid siya matapos makita ang matanda na nakahandusay sa sariling dugo. Itinapon ni Mao ang bangkay, at tiniyak na hindi ito malalaman ng mga awtoridad. Pinrotektahan ni Mao ang kanyang mga estudyante, at kahit medyo bata pa ang mga ito, alam nila na kung wala ang kanilang coach, sila ay nakulong na sana ngayon. Bago pa makabawi si Mao sa nangyari, ang kanyang anak ay kinidnap ng ilang hindi kilalang tao. Gumugol sila ng mga oras at araw sa paghahanap sa sanggol, ngunit hindi nila ito makita. Pumunta pa sila sa ospital kung saan nanganak ang kanyang asawa, ngunit nagalit lamang ang nurse. Sa kalaunan ay hindi nakayanan ni Jing ang trauma at lungkot, at sa huli ay kinitil niya ang kanyang sariling buhay. Bagamat walang anumang ebidensya si Mao, alam niyang may kinalaman ang staff ng ospital sa pagkawala ng kanyang anak. Lubos siyang natuwa nang dumating ang isang araw, at hiniling sa kanya ng isa sa mga nurse na puntahan siya sa rooftop ng ospital, dahil mayroon itong ilang impormasyon para sa kanya. Gayunpaman, bago pa makaharap ni Mao ang nurse, nahulog ito mula sa rooftop. Halatang hindi siya nagbuwis ng sariling buhay, dahil may ibang tao na ayaw siyang makilala ni Mao. Ang masama pa nito, hinuli ng pulisya si Mao at ibinintang sa kanya ang pagpatay sa nurse. Sa sumunod na 17 taon, nananatili si Mao sa bilangguan. Nawasak na ang espiritu ng sinuman, ngunit pinanatili ni Mao ang kanyang sarili na matino. Napagtanto niya na ang paghihiganti ay isang ulam, na pinakamasarap na ihain kapag malamig. Napagpasyahan niyang huwag patawarin ang mga salarin na kumuha ng lahat sa kanya. Si Mao ay nakatanggap ng habang buhay na sentensya, ngunit pagkaraan ng 17 taon, nakalaya siya sa parole. Nagsimulang magplano si Mao para malaman kung sino ang kumidnap sa kanyang anak, sa sandaling lumabas siya ng kulungan. Ang mga bata mula sa orphanage ay ang kanyang hindi opisyal na hukbo, at magkasama nilang nalaman ang tungkol sa nurse na pinaniniwalaan ni Mao, na may papel na dapat gampanan sa pagkidnap sa kanyang anak. Ang mga batang ito ay natuto ng maraming kapaki-pakinabang na kasanayan, tulad ng paggamit ng dark web, at ibinigay nila ang lahat ng suporta na kailangan ni Mao. Sa lalong madaling panahon, natagpuan ni Mao ang nurse at kinidnap siya at pinahirapan. Sa pamamagitan niya, nalaman ni Mao na isang lalaking nagngangalang Chen Zulai ang namamahala sa buong operasyon ng organ trafficking.
Hinawakan ni Mao si Chen, at tinorture para malaman kung paano pinapatakbo ang buong negosyo ng ilegal na pangangalakal ng organ. Sa umpisa ay walang plano na magsiwalat si Chen, ngunit nang nakita na dinukot at tinorture din ang kanyang anak, nagbunyag na siya ng impormasyon. Sinabi nito na si Dr. Jiang, ang direktor ng ospital kung saan ipinanganak ang anak ni Mao, ay nagsagawa ng mga operasyon at tinanggal ang mga organ ng mga bata tulad ni Yunrong. Nalaman ni Mao na ang puso ng kanyang anak, ay naibenta sa isang mayaman at maimpluwensyang tao na nagngangalang Xu Yuanzi. Ang anak nitong babae na si Zhu Ziqiao, ay nangangailangan ng heart transplant, at binayaran niya si Chen ng malaking halaga para dito, at kalaunan ay naging isa rin sa mga shareholder ng ospital. Ang lahat ng mga pagpapahirap ni Mao sa kanyang mga bihag, ay napapanood ng mga tao ng live sa dark web. Habang nanonood ang mga pulis sa live, nagpakita ng coordinate si Mao sa screen, at nagmamadali ang mga pulis na hanapin ito. Napunta sila sa parking area, kung saan nasa loob ng trunk ng isang sasakyan ang anak ni Chen na pinakawalan ni Mao. Kinidnap din ni Mao si Yuanzi, at doon niya nakuha ang pagkabigla sa kanyang buong buhay. Ipinagtapat nito na noong araw na kinidnap si Yunrong, siya ay may lagnat dahil sa impeksyon sa virus, kung kaya hindi natuloy ang transplant. Dahil dito, nagpa siya si Yuanzi na palakihin ang anak ni Mao, at gamitin ang kanyang puso sa susunod na yugto. Pansamantala, si Yuanzi ay nakahanap ng paraan para mabuhay ang kanyang tunay na anak. Kaya't nalaman ni Mao na si Ziqiao, na kilala ng mundo bilang anak ni Yuanzi, ay sa katunayan ay ang kanyang sariling anak na si Yunrong. Sa mga oras na ito, si Ziqiao ay tumakas mula sa presinto, at sa tulong ng kanyang kaibigan na si Shihao, nagtungo sila sa lugar kung saan banihag ang kanyang ama. Naabutan nila doon si Mao na pinahihirapan si Yuanzi, at gumawa sila ng paraan upang makatakas ito mula sa pagkabihag. Hindi na makapaghintay para sa operasyon sa US, nagdesisyon si Yuanzi na gagawin na ang heart transplant para sa kanyang anak, sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, dumating si Mao sa ospital para iligtas si Ziqiao mula sa kapahamakan, at dinala ito sa kanyang lungga. Umalis si Mao, at ibinigay ang pangangalaga kay Ziqiao sa kanyang dating estudyante, na nagkwento kung sino sila at bakit nila tinutulungan si Mao, kahit pa man sila ay gagawa ng krimen para sa kanya. Sa puntong nakaligtaan siyang bantayan, tumakas si Ziqiao sa lugar at pumunta sa bahay ni na Jewel. Ang pinakakakaibang bahagi ng buong iskandalo ay ang biolohikal na anak ni Yuanzi, na talagang nangangailangan ng transplant, ay walang iba kundi ang matalik na kaibigan ni Ziqiao na si Jewel. Pinaniniwala ni Yuanzi si Ziqiao na kailangan niyang maglakbay para sa trabaho tuwing ibang araw, at ginamit niya ang oras na iyon para bisitahin si Jewel. Pakiramdam ni Ziqiao ay niloko siya, dahil alam ni Jewel na nagpanggap na matalik niyang kaibigan, napapatayin siya sa sandaling makarating siya sa US, at ni minsan ay hindi ito nakonsensya. Bukod kay Jewel, si Ziqiao ay may isa pang kaibigan na nagngangalang Zhou Shihao. Si Shihao ay anak ng isa sa mga taong nagtrabaho para kay Yuanzi, at hindi siya nagmula sa isang mayaman na pamilya. Si Yuanzi ay nag-sponsor ng kanyang buong edukasyon, at ang pamilya ni Shihao ay lubos na nagpapasalamat sa kanya dahil doon. Nang malaman ni Shihao kung ano ang ginawa ni Yuanzi, dumating siya upang iligtas ang kanyang kaibigan. Noong una, tinulungan ni na Shihao at Ziqiao si Yuanzi na makatakas mula sa pagkabihag. Ngunit nang malaman nila ang tungkol sa kanyang tunay na intensyon, bumalik siya kay Mao at nakipagsanib puwersa sa kanya. Naisip ni Mao na hindi magagawa ni Yuanzi o Zulay ang buong operasyon nang walang tulong mula sa mga awtoridad na nagpapatupad ng batas. Si Mao ay may pagdududa tungkol kay Zheng Jingdong, ang opisyal na nagpahirap at nagpaamin sa kanya sa krimen na hindi niya ginawa. Ngunit nagkamali si Mao, dahil hindi si Jingdong, kundi ang kanyang deputy na si Yang Xiaowo ang pumatay sa NARS, bago niya ito masabi kay Mao.
Kaya tinawag din ng nurse na iyon si Xiao Wu sa terrace ng ospital, at nang malaman ng huli na alam niya ang tungkol sa trafficking ring ay pinatay niya ito, at pagkatapos ay hinayaan niya ang kanyang mga superior na sisihin si Mao. Sa pagtatapos ng organ child, dinukot ni Mao sina Jewel at Yuan Zi, at sinabi niya sa mga opisyal ng pulisya na sina Jing Dong at Xiao Wu, na aminin ang kanilang mga krimen kung ayaw nilang isapubliko niya ang lahat ng ebidensyang nakolekta niya. Na-track ni Mao ang daanan ng pera, at sa pamamagitan nito ay nalaman niya na ang mga regular na pagbabayad ay ginawa sa account ng isang pulis. Nakalaya si Yuan Zi mula sa pagkabihag, at sinabi niya kay Mao na hayaan siyang dalhin si Zekiel sa US. Si Xiao Wu ay pinatay ni Yuan Zi, ngunit bago niya mapatay si Mao, sinunggaban niya ito at pinaghahampas. Hindi pinatay ni Mao si Yuan Zi, ngunit isa sa mga bata na nagmula sa orphanage ang bumaril sa kanya at sa anak nitong si Jewel. Ito ang pinakamalungkot na bagay na naranasan para sa isang ama. Nawala ang kanyang anak na babae, at pagkatapos matagpuan muli, mayroon na itong ibang pangalan, at hindi niya alam kung sino siya. Nahanap na niya ang kanyang anak, gaya ng ipinangako niya sa kanyang asawa na gagawin niya, at gusto lang niyang magkaroon ito ng magandang buhay. Namatay si Mao sa mga bisig ng kanyang anak sa dalampasigan. Nadudurog ang puso ni Zekiel nang makita niyang ang wallpaper ng telepono ng kanyang ama, ay larawan niya at hawak siya ng kanyang ina. Ito ay isang nakakalungkot na pagtatapos sa paghahanap ni Mao sa anak, ngunit alam ni Zekiel na ang ama ay nasa mas magandang lugar, at siya ay nagpasalamat at ipinagmalaki na magkaroon ng isang ama na tulad ni Mao. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.